Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang kahulugan at kahalagahan ng pilosopiya, pati na rin ang ilang mahahalagang pilosopiya at tradisyon gaya ng Confucianismo, Shintoismo at Budismo. Sa pamamagitan nito, mas mauunawaan natin kung paano nakaapekto ang mga kaisipang ito sa pamumuhay, kultura, moralidad at paniniwala ng maraming tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bago tayo pumunta sa iba't ibang halimbawa ng pilosopiya, unahin muna natin ang kahulugan nito. Ang salitang pilosopiya ay mula sa salitang Griego na philosophia, na karaniwang nangangahulugang pag-ibig sa karunungan. Sa mas simpleng paliwanag, ang pilosopiya ay ang masusing pag-iisip tungkol sa mahahalagang tanong sa buhay. Halimbawa, kapag iniisip natin kung ano ang tama at mali, kung paano dapat tratuhin ang ibang tao, or kung ano ang kahulugan ng buhay, gumagamit na tayo ng philosophical na pag-iisip. Mahalaga ang pilosopiya dahil tinutulungan tayo nitong maging mas mapanuri. Hindi tayo basta-basta naniniwala sa isang bagay. Sinusuri natin kung may dahilan, ebidensya, at kabuluhan ito. Sa araw-araw na buhay, nakatutulong ang pilosopiya sa paggawa ng desisyon. Halimbawa, kapag may sitwasyon na kailangan mong pumili sa pagitan ng pansariling gusto at kabutihan ng nakararami, kailangan mong mag-isip ng malalim. Dito pumapasok ang kahalagahan ng pangangatwiran at moralidad. Sa madaling salita, ang pilosopiya ay hindi lang para sa mga paaralan o akademikong gawain. Tinutulungan tayo nitong palalimin ang ating pag-iisip at magkaroon ng mas malawak na pag-unawa sa mundo at sa ating sarili. Sa pamamagitan ng pilosopiya, nahahasa tayo sa pagtatanong ng mahahalagang bagay at sa paghahanap ng mga kasagutang maaaring makatulong sa pagpapabuti ng ating buhay at ng lipunang kinabibilangan natin. Ngayon na mas malinaw na sa atin ang kahulugan ng pilosopiya, puntahan naman natin ang isang kaisipang nagmula sa China at may malaking impluwensya sa kultura at pamumuhay sa Silangang Asya. Ito ay ang Confucianismo. Ang Confucianismo ay kaugnay ng mga aral ni Confucius, na kilala rin bilang Kongfuzi, isang tanyag na pilosopo at guro noong ika-5 siglo BCE. Nakatuon ang mga pangunahing turo nito sa tamang asal at moralidad, pagmamahal sa pamilya, katapatan sa lipunan at pamahalaan, pati na rin sa pagpapahalaga sa tradisyon at edukasyon. Pangunahing konsepto at turo ng Confucianismo. Una ay ang Ren. Ang Ren ay tumutukoy sa pagiging makatao o pagiging mabuti sa iba. Sa Confucianismo, mahalaga ang pagpapakita ng kabutihang loob, paggalang, malasakit at pagmamahal sa kapwa. Ikalawa ay ang Li. Ang Li ay tumutukoy sa wastong asal, maayos na pakikitungo, mga kasanayan at ritual. Sa Confucianismo, binibigyang halaga ang pagrespeto sa mga tradisyon at ang pagsunod sa mga seremonya. Ikatlo ay ang Shao. Ang Shao ay tumutukoy sa paggalang at pagpapahalaga sa magulang at nakatatanda. Sa Confucianismo, bahalaga ang pagsunod sa magulang at pagbibigay sa kanilang pangangailangan. Ikaapat ay ang Junzi. Ang Junzi ay ang konsepto ng noble person o isang taong may mataas na moralidad at disiplina. Ang pagiging Junzi ay nangangahulugang pagkakaroon ng tamang asal, integridad at responsibilidad sa lipunan. Ikalima ay ang Zhong. Ang Zhong ay tumutukoy sa katapatan sa pamahalaan at mga pangunahing tao sa lipunan. Inaasahan ang mga mamamayan na maging tapat sa kanilang mga pinuno at makiisa sa mga gawaing makatutulong sa pag-unlad at kabutihan ng bansa. Sa kabuuan, ang Confucianismo ay hindi lamang itinuturing na relihiyon, kundi isa ring malawak na pananaw tungkol sa buhay at lipunan. Malaki ang naging impluwensya nito sa iba't ibang bahagi ng pamumuhay, lalo na sa Tsina at sa mga karatig bansang naimpluwensyahan nito tulad ng Korea at Hapon. Mula sa Confucianismo na nakatuon sa asal, pamilya at lipunan, dumako naman tayo sa Shintoismo, isang tradisyong malalim ang koneksyon sa kalikasan, espiritu at kultura ng Hapon.
Ang Shintoismo ay isang relihiyon at pilosopiyang nagmula sa bansang Hapon na nagbibigay halaga sa paggalang at pagdiriwang sa mga espiritu ng kalikasan at mga ninuno. Ang salitang Shinto ay galing sa mga salitang Shin na ang ibig sabihin ay espiritu at To na ang ibig sabihin ay daan o paraan. Pangunahing paniniwala nito ang paggalang sa mga espiritu o kami na naninirahan sa kalikasan tulad ng mga bundok, ilog, puno at iba pang likas na anyo. Mahahalagang aspeto at turo ng Shintoismo. Una ay ang pagpapahalaga sa kalikasan. Ang Shintoismo ay nagbibigay diin sa malalim na paggalang at pagpapahalaga sa kalikasan at sa mga likas na bagay sa paligid. Ipinapakita nito ang paniniwala sa koneksyon ng tao sa mga espiritu ng kalikasan na tinatawag na kami. Ikalawa ay ang ritual at seremonya. Ang Shintoismo ay may iba't ibang ritual at seremonya na isinasagawa upang magpakita ng paggalang at pasasalamat sa mga espiritu. Karaniwang ginaganap ang mga ritual na ito sa mga Shinto shrine o banal na dambana. Makikita rin sa mga lugar na ito ang torii gates na nagsisilbing simbolikong pasukan patungo sa sagradong lugar. Ikatlo ay ang pagtanggap ng mga tradisyon. Pinahahalagahan ng Shintoismo ang mga tradisyon at kaugalian na bahagi ng kulturang Hapones. Ipinapakita nito ang paggalang at pagpapanatili sa mga sinaunang ritual at seremonyang minana mula sa mga naunang henerasyon. Ikaapat ay ang paggalang sa mga ninuno. Mahalaga rin sa Shintoismo ang pagbibigay galang sa mga ninuno at sa mga naunang henerasyon. Makikita ito sa mga seremonyang tulad ng Obon, kung saan inaalala at ipinagdiriwang ang mga kaluluwa ng mga pumanaw. Ikalima ay ang nasyonalismo. Sa ilang yugto ng kasaysayan ng Hapon, ginamit ang Shintoismo bilang bahagi ng pampulitikang nasyonalismo. Noong panahon ng Meiji Restoration at hanggang sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, iniugnay ito sa pagpapalakas ng pambansang pagkakakilanlan, pagkakaisa at pagmamahal sa bansa. Sa kabuuan, ang Shintoismo ay hindi lamang relihiyon, kundi mahalagang bahagi rin ng sining, kultura at pagkakakilanlan ng Hapon. Patuloy nitong ipinapakita ang ugnayan ng mga Hapones sa kanilang tradisyon, kalikasan at mga paniniwalang humubog sa kanilang bansa. Pagkatapos ng Shintoismo, talakayin naman natin ang Budismo, isang relihiyon at pilosopiya na nagsimula sa India at lumaganap sa maraming bahagi ng Asya. Nakatuon ito sa pag-unawa sa pagdurusa, pagpapaunlad ng sarili at paghahanap ng kapayapaan. Ang Budismo ay isang relihiyon at pilosopiyang nakabatay sa mga aral ni Siddhartha Gautama na mas kilala bilang Buddha na nagmula sa India noong ika-6 o ika-5 siglo BCE. Pangunahing layunin ng Budismo ang makalaya sa pagdurusa sa pamamagitan ng pag-unawa sa pinagmulan nito, paglinang ng tamang pag-iisip at pamumuhay, at pagkamit ng nirvana o ang paglaya mula sa pagkakatali sa sirkumstansya ng buhay. Pangunahing konsepto at turo ng Budismo. Una ay ang Four Noble Truths o 4 na dakilang katotohanan. Ito ang pangunahing paliwanag ng Budismo tungkol sa pagdurusa. Ipinapakita nito na may pagdurusa sa buhay, may pinagmumulan ang pagdurusa, may paraan upang ito ay wakasan, at may landas na maaaring sundin upang makalaya mula rito. Ang 4 na dakilang katotohanan ay kabilang sa pinakamahalagang aral na itinuro ni Buddha. Ipinaliliwanag nito ang pagkakaroon ng pagdurusa o dukkha, ang sanhi ng pagdurusa o samudaya, ang pagwawakas ng pagdurusa o nirodha, at ang landas patungo sa pagwawakas ng pagdurusa na tinatawag na magga. Ikalawa ay ang Eightfold Path o 8 marangal na landas. Ang Eightfold Path ay nagsisilbing gabay sa tamang pamumuhay at pag-unlad ng espiritualidad sa Budismo. Kabilang dito ang tamang pananaw, tamang hangarin, tamang pananalita, tamang gawa, tamang kabuhayan, tamang pagsisikap, tamang pag-iisip, at tamang konsentrasyon o pagmumuni-muni.
Ikatlo ay ang karma. Ang karma ay tumutukoy sa paniniwalang ang bawat kilos, salita at desisyon ng tao ay may katumbas na bunga o epekto sa kaniyang buhay. Sa Budismo, pinaniniwalaang ang mabubuting gawa, tamang asal, at maayos na pag-iisip ay maaring makatulong sa pagkakaroon ng mas mabuting kalagayan sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ikaapat ay ang reincarnation o pagbabalik ng kaluluwa. Ang Budismo ay may paniniwala sa konsepto ng reincarnation, kung saan ang kaluluwa ay nagpapatuloy sa panibagong anyo batay sa karma at mga nagawang kilos. Layunin ng Budismo na makamit ang nirvana upang makalaya sa paulit-ulit na siklo ng buhay, kamatayan at muling pagsilang. Ikalima ay ang meditasyon. Ang meditasyon ay mahalagang bahagi ng pagsasagawa ng Budismo. Sa pamamagitan nito, natututuhan ng tao na ituon ang isip sa kasalukuyang sandali, mas kilalanin ang sarili, at mas maunawaan ang tunay na kalikasan ng buhay, pagdurusa, at pagbabago. Sa kabuuan, ang Budismo ay isa sa malalaking relihiyon sa mundo at binubuo ng iba't ibang sangay at tradisyon. Mula sa Theravada na laganap sa Timog Silangang Asya hanggang sa Mahayana na umunlad sa Tsina at Hapon, patuloy itong nagsisilbing gabay at inspirasyon sa milyon-milyong tao na naghahanap ng kahulugan, kapayapaan at layunin sa buhay. At dito nagtatapos ang ating aralin tungkol sa mga pilosopiya. Pagtalakay sa kahulugan at kahalagahan ng pilosopiya, kasama ang Confucianismo, Shintoismo at Budismo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.